ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamaawain at ang pinakamahabagin. Naway ang pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sumakanyang huling propetang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya, at sa lahat ng taong tumahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga mahal na kapatid sa Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran: "O kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot, at huwag kayong pumayag na kayo madatnan ng kamatayan, maliban na lamang na kayo ay mga Muslim." At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala: "O kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at tingnan ng bawat isa sa inyo kung ano ang kanyang inihanda para sa kabilang buhay." At sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala: "O kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at magsalita lamang kayo ng bawang katotohanan, at nang sa gayon ay aayusin ni Allah para sa inyo ang inyong mga gawain, at patatawarin ni Allah para sa inyo ang inyong mga kasalanan." Sino man ang sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na nagtagumpay ng dakilang tagumpay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga mahal na kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sa ibinibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na pagkakataon upang tayo ay umani, magkamit, bumawi sa mga pagkukulang natin sa mga nagdaang mga panahon, sa mga nakalipas na mga buwan, mga araw at mga oras, ay ang pagbibigay niya ng mga mausim o mga season, mga panahon na kung saan napipili dito o piling-pili dito ang mga gawain. At dahil sa piling-pili dito ang mga gawain, ay ganoon din naman ang gantimpalang ibinibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo'y makabawi sa mga pagkukulang at mga nagawa nating maaaring hindi pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binibigyan tayo ni Allah ng pagkakataon na tayo ay makabawi. At ang isa sa pinakadakilang panahon na ito ay parating na naman, mga mahal na kapatid sa Islam. Napakabilis ng panahon. Subhanallah. Ito ang buwan ng Ramadan, mga kapatid. Kung hindi ako nagkakamali ay mahigit 40 or wala ng 40 days o mahigit isang buwan na lang, mga kapatid sa Islam, sapagkat kung hindi ako nagkakamali ngayon ay Rajab,
Rajab 20 or 21. At pagkatapos ng buwan ng Rajab, ay susunod yung buwan ng Sha'ban. At pagkatapos ng buwan ng Sha'ban, ito na po yung tinatawag na buwan ng Ramadan. So, almost 40 days kung 20 ngayon or 39 days. Ang bilis ng paglipas ng panahon, kailan lang, ng mga nakaraang buwan ay nagsagawa tayo ng Eidul Adha, Salatul Eidul Adha. Ngayon naman ay magsasagawa na naman tayo ng Ramadan at nalalapit na naman yung Eidul Fitr, mga kapatid sa Islam. Ngunit anong ibig sabihin nito, mga kapatid sa Islam? Alhamdulillah! Alhamdulillah! Tayo ay malapit na sa buwan na mabiyayang ito. At dapat at nararapat sa atin na hilingin kay Allah na tayo ipaabutin sa buwan na ito. Buwan ng Ramadan, mga kapatid sa Islam. Ngunit bago pa dumating ang buwan ng Ramadan, tandaan po natin na kailangan nating paghandaan. Kailangan nating ibig sabihin, bago natin ito salubungin, kailangan nating paghandaan ito physically, spiritually, financially, sa lahat ng aspeto na mayroon tayo, sapagkat hindi natin alam kung maaabutan tayo sa buwan na ito ng Ramadan, ay matatapos natin ito at kung aabutan pa ulit tayo. Ngayon nga, na halos isang buwan na lang mahigit ang buwan ng Ramadan, wala pang nakakatiyak sa atin. Wala pang nakakasigurado sa atin kung tayo aabutan ng buwan ng Ramadan. Yes, mga kapatid, sino sa inyo ang tiyak na mabubuhay pa pagdating ng buwan ng Ramadan? Bagos, sino sa inyo at sino sa atin ang nakakatiyak bukas, makalawa, paggising natin, kung makakagising pa tayo sa umaga, mga kapatid sa Islam. So ito yung realidad ng buhay. Kaya naman bilang isang Muslim, ang sa atin ay hilingin kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana tayo ay paabutin niya sa mabiyayang buwan ng Ramadan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ng Rajab ay Sha'ban, at pagkatapos ng Sha'ban ay yung mabiyayang buwan ng Ramadan. Ngayon pa lamang ay maririnig nyo na siguro sa mga khutbah, mga sermon, mga muhadara, at lahat ng mga lecture siguro sa mga masjid, sa mga Islamic centers, ay nakatuon lahat sa pagsalubong sa nalalapit na pagpasok ng buwan ng Ramadan. Ganun talaga, kasi pinapahalagahan natin ang season na ito. Pinapahalagahan natin yung pagpasok ng buwan na ito. Kaya naman, lahat ng paghahanda ay nararapat nating gawin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, ito ang ilan sa mga maaaring sabihin nating iilang tayo upang tayo ay magkaroon ng preparasyon. Mapaghandaan natin ang pagdating ng mabiyayang buwan na ito. Almost 1 month or 1 month and 10 days or 9 days ang buwan ng Ramadan. Parating na po, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kabilang dyan, mga kapatid sa Islam, sa nararapat na paghahanda ng isang tao, unang-una, papaano niya sasalubungin yung buwan ng Ramadan ay sa pamamagitan ng tamang intensyon. Yung tinatawag na an-niyya al-khalisa, yung pure na intention niya sa pagsalubong sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, sasalubungin mo yung Ramadan na ikaw ay merong dalisay na layunin. Na anong klaseng layunin? Na ang layunin mo dito ay hindi para
sa makamundong bagay, kundi ang ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ibig sabihin, tunay na ang lahat ng mga gawain ay nakadepende sa kanyang intensyon. At ito, yung intensyon na yan, ang tinitingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano kabigat ang kanyang ibibigay sa inyong gantimpala, sa ating gantimpala. According doon sa ating niya, na which is ang nakakaalam lamang ng ating intensyon, ikaw at si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ito ay usapin ng puso. Kung ano yung nasa puso mo, kung ano ang nilayon mo at inintensyon mo, kaya ikaw ay magpa-fasting ngayong darating ng buwan ng Ramadan, yun ang ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mahalaga yun, mga kapatid sa Islam. Hindi naman po pwede na ikaw ay magpa-fasting out of parang ikaw ay nadala lang dahil panahon na naman ng Ramadan, nang hindi ka nag-iintensyon dito na ito ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ika nga, mga kapatid sa Islam, sa ating pananampalataya, mayroong dalawang kondisyon upang tanggapin ni Allah ang pagsamba. At alam niyo yan. At bilang pagpapaalala sa inyo, sasabihin ko sa inyo na ang dalawang kondisyon na ito upang matanggap sa atin ni Allah ang ating mga gawain o ibada ay una, yung tinatawag na ikhlas, yung pagiging sincero, pagiging dalisay ng intensyon ng isang tao. Pangalawa ay ang tinatawag na al-mutaba'ah, kung papaano ito ginawa at isinagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong dalawang ito, ang ikhlas at ang mutaba'ah, ito ang dalawang saligan o ang dalawang kondisyon upang tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gagawin mong kahit anumang uri ng pagsamba. Kabilang dito yung buwan ng Ramadan na parating, mga kapatid sa Islam. Ibig sabihin, kapag idinua mo kay Allah, kasi dapat kagaya ng mga nakaugalian ng mga sahaba, ridwanullahi alaihim ajma'in, na kapag malapit na yung buwan ng Ramadan, mas lalo nilang pinaiigting ang kanilang mga panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus, hindi lang kapag malapit na yung buwan ng Ramadan sila nagpapaigting ng kanilang mga panalangin o mga dua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon nga sa isang naiulat na ang mga sahaba ay pagkatapos ng buwan ng Ramadan, hindi sila tumitigil sa kanilang panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus, mas lalo pa nilang pinaiigting yung panalangin na sinasabi nila, Ya Allah, kung anuman ang aming nagawa sa mga araw sa buwan ng Ramadan, Ya Allah, tanggapin niyo po ito. Kung baga, bago dumating yung Ramadan, 6 months bago dumating ang Ramadan, sinasabi na nila, Ya Allah, paabutin mo kami sa buwan ng Ramadan. At pagkatapos naman ng buwan ng Ramadan, at sa kanila ay nakapagsagawa sila ng mga pagsamba dito, 6 months ulit, o halos pagkatapos ulit ng Ramadan, sasabihin nila, Ya Allah, tanggapin mo po yung mga ginawa namin sa buwan ng Ramadan. So, ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, tayo ngayon bilang naghahangad na maabutan natin yung buwan ng Ramadan, ipanalangin natin kay Allah na, Ya Allah, ibigay mo sa akin ang makabubuti dito sa mundong ito at lalo't sa kabilang buhay. Oh Allah, paabutin mo ako sa buwan ng Ramadan. Allahumma balik na Ramadan. Ibig sabihin, Ya Allah, paabutin mo ako sa buwan ng Ramadan. So una, magkaroon ng tamang intensyon. Magkaroon ng tamang layunin kung bakit gusto mong makaabot sa buwan ng Ramadan at makapagsagawa ng mga gawaing pagsamba sa buwan ng Ramadan upang ito'y matanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, mga kapatid sa Islam, of course, kaya natin sinasabing gusto nating bumawi
Kasi hindi naman sa lahat ng mga araw na nagdaan, mga buwan, mga linggong nagdaan ay nakagawa tayo o 24 hours tayo nakagawa ng kabutihan at pagsamba kay Allah. May mga araw, may mga linggo na maaaring tayo ay mas mababa yung pagsamba natin kay Allah. O maaaring isa pa dito yung paggawa natin ng pagsuway at kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit tayo nagkakasala? Hindi po ba? Sabi nga ni Propeta Muhammad, kullu bani Adam khata. Lahat ng mga angkan ni Adan ay nagkakamali. Diba? At ang pinakamainam sa mga nagkakamali, yung nagbabalik loob. Ibig sabihin, normal sa isang anak ni Adan, bilang isang tao na tayo nagkakamali. At pag nagkamali ang isang tao, nararapat sa kanya na magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi dito yung pangalawa ay yung tinatawag na at-tawbatus sadiqah. Ibig sabihin yung totoo at dalisay na pagtatawba, pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung pangalawa. Ibig sabihin mga kapatid sa Islam, gusto nating paabutin tayo ni Allah sa buwan ng Ramadan, intensyonin natin yung magandang intensyon, tamang intensyon. Pangalawa, bago pa dumating yung buwan ng Ramadan, ay kailangan natin ihanda yung ating sarili sa pamamagitan ng pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, bago pa dumating yung buwan ng Ramadan, sanayin na natin na bakante yung ating mga puso sa kasalanan. Kasi pupunuin natin ng kabutihan. Paano natin pupunuin ng mga pagsambang na inaasam natin? Paano natin pupunuin ng Quran, ng mga lectures, ng mga gawaing mga gagaganda ang ating buong pagkatao kung ang meron dito ay puno na ng mga kasalanan at pagsumay kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya nga ibig sabihin mga kapatid sa Islam, bago pa natin pasukan ng mga mabubuting gawain yung ating buhay bilang isang Muslim, yung mga nagawa nating mga kasalanan ay linisin muna natin. Linisin, ayusin, para pagdating ng buwan ng Ramadan, pagpasok ng buwan ng Ramadan ay madali natin itong magagawa. Ibig sabihin, magagawa yung mga utos dito ni Allah subhanahu wa ta'ala na mga pagsamba para sa Kanya. Dahil bakante na yung puso natin. Bakante na ang mga kasalanan. Wala na tayong mga itinirang mga kasalanan, mga kapatid sa Islam. Pangatlo, bilang payo mga kapatid sa Islam, ay ipinapayo natin na alamin ma'rifatus syarafiz zaman. Ibig sabihin, kapag tayo ay sasalubong sa buwan ng Ramadan, although ito ay paulit-ulit na lamang, kabilang sa dapat nating malaman ay kung ano yung halaga at ano yung bigat na meron dito sa buwan ng Ramadan kapag dumating sa atin. Di ba? Gaano ito karangal yung buwan ng Ramadan? Bakit ang mga Muslim kapag buwan ng Ramadan naiiba ang kanilang sabihin natin, naiiba yung kanilang routine sa pang-araw-araw. Hindi ba? Hanggat hindi nalalaman ng isang tao kung gaano kahalaga, kung gaano pinagpala ni Allah ang buwan na yan, at ano yung meron dito na wala sa ibang mga panahon, hindi niya pahahalagahan yung buwan ng Ramadan, mga kapatid sa Islam. Totoo, di ba? Kung hindi mo nalaman na ang Ramadan pala ay ganito, una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, ito palang meron sa buwan ng Ramadan. Nalalaman mo ngayon kung gaano ito kahalaga, gaano ito karangal. Kaya pag nalaman mo ito, ibig sabihin, bibigyan mo ng pahalaga bilang isang Muslim. Maliban na lamang kahit alam mo yung kahalagahan ng buwan ng Ramadan, wala ka pa rin pakialam, ibig sabihin, hindi mo pa rin ito ninanamdam kahit alam mo na sa buwan ng Ramadan, buwan pala ito ng pagpapatawad ni Allah na lahat ng kasalanan ay patatawarin dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang taong hindi pinatawad ni Allah ay ang taong lugi. Kapag hindi mo pinahalagahan yun, subhanallah.
Hindi ba? Alam natin, pag dumarating yung buwan ng Ramadan, naririnig natin lagi na sinasabi ng mga nagle-lecture, kapag dumarating yung buwan ng Ramadan, ay binubuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng paraiso at sinasara ang pintuan ng impyerno, kinakadena ang mga satanas. Di ba? At meron dito sa buwan ng Ramadan na ito, isang gabi na ang katumbas nito ay kahantulad ng 1,000 buwan kapag nakapagsagawa ka ng kabutihan dito o mas higit pa rito. Di ba, mga kapatid sa Islam? Sa napakaraming kabutihan, kung hindi mo malalaman yan, kung hindi mo pag-aaralan yan, hindi mo pahahalagahan. Hindi po ba, mga kapatid sa Islam? Kaya pangatlo, kailangan pag-aralan ninyo. Manood kayo ng mga palabas na may kinalaman sa mga tungkol sa kahalagahan ng Ramadan. Ibig sabihin, mapupuno na naman ang social media sa mga lectures ng ating mga kapatirang mga ulama, ang ating mga ustad, na nagpapaalala sa ating sa kahalagahan ng Ramadan. Magbasa kayo ng libro. Marami ang pamamaraan upang tayo ay matuto sa kahalagahan ng buwan ng Ramadan, mga kapatid sa Islam. Pangatlo, pang-apat, of course, hindi lang spiritually yung paghahanda na tayo magtatawba kay Allah, kailangan din yung physical nating katawan ay sasanayin na rin natin. Paghahandaan na rin natin yung buwan ng Ramadan. Kailangan babawas-bawasan natin ng konti yung ating pagkain na in preparation doon para hindi tayo mabigla doon sa pagdating ng buwan ng Ramadan. Hindi po ba? Hindi yung kung kailan malapit na yung buwan ng Ramadan, siya naman ang takaw mo sa pagkain. Kung dati, bago pa mag-Ramadan, o bago pa dumating yung buwan na ito, dalawang takal lang ng kanin yung naubos mo ngayon, dinadamihan mo 3, 4, kasi sabihin mo, sasamantalahin ko na to kasi pagdating ng buwan ng Ramadan, magugutom naman ako eh. Baliktad, mga kapatid sa Islam. Imbis na bawasan mo yung iyong pagkain para masanay ka, hindi mabigla yung tiyan mo, binabaliktad mo, gusto mong samantalahin habang nakakakain ka pa kahit anong oras, kahit araw. Di ba? Kung dati, 2 cup lang ng rice ang kaya mo, ngayon 3, 4 na. Pagdating ng buwan ng Sha'ban, mas lalo mo pang dadamihan yung pagkain mo. Huwag ganun, mga kapatid. Mas bawas-bawasan mo pa para ikaw ay may preparasyon at hindi mabigla pagdating ng buwan ng Ramadan pag sumapit na ito, mga kapatid sa Islam. Kabilang din dito, pang-5, mga kapatid sa Islam, ay ang paghandaan natin ang buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga alituntunin sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Yes, mga kapatid sa Islam, kahit ito ay lagi nating isinasagawa taon-taon ang buwan ng Ramadan, kailangan din i-refresh natin yung ating mga sarili. Hindi po ba? Kasi nakakalimot tayo. Di ba? At may mga kaalaman sa Ramadan at sa buwan ng Ramadan na maaaring hindi pa natin alam. So yung mga dapat dito gawin, mga hindi dapat gawin, mga nakakasira dito, papaano yung mga gawain na kung saan sasamantalahin natin, ano yung mga oras na ito, ano yung mga panahon na ito, kung kailan natin the best na magagawa yung mga pagsamba na ito. Ito yung mga ahkam, mga alituntunin sa pag-aayuno na kailangan mong pag-aralan. Lalo na't higit sa lahat, ikaw ay balik Islam, bagong Muslim. Yung mga nakapag-aral nga, yung mga taong pinanganak ng Muslim nga, inuulit-ulit nilang pag-aralan yung mga batas ng pag-aayuno. How much more ang isang bagong Muslim? Di ba? Na sa dami ng pinagkakaabalahan niya, ewan ko lang. Baka nga hindi nyo alam, mga kapatid sa Islam, na may utang pa kayo, baka ngayon nyo lang maalala, oo nga no, nung nakaraang Ramadan, may isang araw ako nagkasakit. Ibig sabihin, utang mo yun. Baka may utang ka pa sa buwan ng Ramadan na nagdaan, na hindi ka nakapag-ayuno ng 1 o 2 araw. Kapatid, kailangan mong bayaran yan bago dumating yung Ramadan. Yun po ang ibig sabihin ng mga kapatid sa Islam. Pang-anim, yung pagsasanay natin, ta'widun nafs ala siyam wal qiyam. Una,
ay sanayin natin ang ating mga sarili sa pag-aayuno. Huwag niyong biglain yung inyong mga sarili. Huwag nating biglain ang ating mga sarili na kung kailan darating yung 1 ng Ramadan, doon lang tayo mismong mag-aayuno. Ang huling ayuno pa ay yung last na Ramadan. At ang Ramadan na ito, yung 1 naman na ito, ang simula mo ulit ng iyong pag-aayuno. Ibig sabihin, simula noon hanggang ngayon, hindi ka nakapag-ayuno kahit isang beses lamang. So yun ang ating hinihimok sa inyo mga kapatid sa Islam. Sanayin ulit ang sarili. Kagaya ng sinabi natin kanina yung pang-apat, bawas-bawasan yung pagkain. Ito naman, sanayin yung sarili sa pag-aayuno. Sanayin yung sarili sa pagbabasa ng Quran. Sanayin ang sarili sa pagdarasal. Kasi darating na naman yung ating gawain sa buwan ng Ramadan na tayo magtatarawih. After ng Salatul Isha, may tarawih, yung mahabang dasal. So bago pa dumating yun, kailangan natin pagsanayin yung ating mga sarili, mga kapatid sa Islam. So, ibig sabihin, kapag nasanay tayo sa mga gawain ito, pagbabasa ng Quran, pag-aayuno, pagkikiyam, pagsasala, insyaAllah, pagdating ng buwan ng Ramadan ay hindi na tayo ganun mahihirapan. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mga kapatid sa Islam, bilang pagpapatuloy sa paalala natin kung paano natin sasalubungin yung buwan ng Ramadan, nabanggit natin yung ika-6 is yung sanayin natin yung ating mga sarili bago pa dumating yung buwan ng Ramadan sa pag-aayuno. Kaya naman, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nakita ng mga sahaba na halos mag-fasting ng 1 buwan maliban halos na mag-fasting siya sa buwan ng Sha'ban. Take note, buwan po ng Sha'ban, mga kapatid sa Islam. Ngayon ay buwan ng Rajab. Marami ang mga sinasabi natin khurafat, mga tinatawag na mga bid'ah na gawain sa buwan ng Rajab. May mga tao ngayon na nagse-celebrate sila ng nagse-celebrate sila ng Laylatul Isra wal Mi'raj. Isine-celebrate nila yung buwan ng Rajab, specifically sa ibang mga araw dito sa buwan ng Rajab. Dito daw kasi nangyari yung journey ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah papuntang Jerusalem at mula Jerusalem papuntang kalangitan. Ito yung tinatawag na Laylatul Isra wal Mi'raj. Di ba? So ang ginagawa nila dito, may mga specific silang mga gawain na ginagawa. Maaaring namimigay ng pagkain, maaaring nag-aayuno, maaaring nagdarasal, o ano pa mang mga gawain na ito, na kung saan wala naman ito sa mga hadith ng Propeta Muhammad. Wala sa Quran at wala sa hadith ng Propeta Muhammad na kapag darating yung buwan ng Rajab at kinakailangan sa specific na date na ito, kailangan i-celebrate ninyo yung Laylatul Isra wal Mi'raj. Wala pong ganun, mga kapatid sa Islam. Ang buwan ng Rajab ay kagaya ng ibang mga buwan na kung saan binanggit ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ninyo na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nakitaan ng mga sahabang nag-fasting ng halos 1 buwan. Kasi bukod sa buwan ng Ramadan,
Wala nang ibang buwan na ikaw ay inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na mag-fasting ng buong buwan. Sapagkat ang pinakamainam nga, ang naayon sa nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad, na pag-aayuno ay ang pag-aayuno na ginawa gaya ni Propeta Dawud alayhi salatu wassalam. Ano yung pag-aayuno ni Propeta Dawud alayhi salatu wassalam? Siya ay nag-aayuno ng isang araw at nag-i-iftar ng isang araw. Ibig sabihin, every other day ang pag-aayuno. Hindi yung araw-araw ka magpa-fasting, mga kapatid sa Islam. Ngunit ang mga sahaba, sabi nila, si Propeta Muhammad, nakita nilang halos araw-araw nagpa-fasting. Bukod sa Ramadan, hindi halos buong buwan ay ang buwan ng Sha'ban. Itong nalalapit na buwan ng Sha'ban, mga kapatid sa Islam. So, ibig sabihin, ito'y palatandaan na mismo kahit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-prepare para. Di ba sabi natin kanina, nasanayin yung sarili sa pag-aayuno, pagkikiyamul layl, pagbibigay ng sadaka, pagbabasa ng Quran, sasanayin natin ang ating mga sarili. Mismo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno sa buwan ng Sha'ban ng halos buong buwan. Ayon sa ating mga sahaba na ninarit nila ito tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pangpito, mga kapatid sa Islam, al-musabaqatu wal-jiddiyya. Ibig sabihin, makipag-unahan tayo sa paggawa ng kabutihan pagdating ng buwan ng Ramadan. Intensyonin natin kay Allah na pagdating ng buwan ng Ramadan, insyaAllah, makikipagpaligsahan ako sa kabutihan. Meaning, anong klaseng kabutihan ang gusto mong gawin sa buwan ng Ramadan, paghahandaan mo yan. Kung ang gusto mo, makipagpaligsahan, ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng sadaka pagdating ng buwan ng Ramadan, sapagkat ang buwan ng Ramadan, kapag nagbigay ka ng sadaka doon, ay hindi kagaya ng pagbibigay mo ng sadaka ngayong mga araw na ito na hindi pa buwan ng Ramadan. Mga kapatid, ibig sabihin, bago dumating yung buwan ng Ramadan, ay paghahandaan mong may pera ka. Of course. Hindi po ba? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa Surat Al-Imran verse 133, sabi niya, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Makipag-unahan kayo tungo sa kapatawaran ng inyong Panginoon at ng kanyang Jannah, ng kanyang paraiso, na ang lapad nito ay kasing lapad ng kalangitan at ng kalupaan, u'iddat lil muttaqin, na ito ay inihanda niya sa mga may takot sa Kanya, sa mga may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Hadid verse 21, sabi niya, Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil ladina amanu billahi wa rusulih, dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Sabi ni Allah, at makipag-unahan kayo tungo sa kapatawaran ng inyong Panginoon at sa kanyang paraiso, na ang lapad nito ay kasing lapad ng kalangitan at ng kalupaan. Inihanda ito ni Allah sa mga taong naniwala kay Allah at sa kanyang mga sugo. At ito ay ibinibigay ni Allah sa sino mang kanyang naisin. Dhalika huwal fadlul azim. Tunay na ito yung pinakadakilang fadl, kabutihan na ibinibigay ni Allah sa isang taong maabutan tayo sa buwan ng Ramadan at makipagpaligsahan tayo sa kabutihan. Kaya mga kapatid sa Islam, maging seryoso tayo na tayo ay gagawa ng kabutihan sa buwan ng Ramadan. Tandaan niyo po, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang mag-intensyon at siya ay, ibig sabihin kasi ng ibig sabihin ay ilayo niya na, gawan niya na ng pamamaraan, bukod sa inilayo niya na, gumagawa na siya ng mga paraan upang magawa ito, yung buwan ng Ramadan. Halimbawa, layunin mo o isapuso mo, isaniya mo yung abutan ka ng buwan ng Ramadan at gagawa ka ng mga pagsamba doon, at isa sa mga inilayon mo sa sarili mo, magbibigay ka ng sadaka, kaya nag-iipon ka na ngayon pa lang
Kahit hindi ka abutan ng Ramadan at mamatay ka sa buwan ng Ramadan o sa bago magbuwan ng Ramadan, kung nakapag-intensyon ka na, ay isusulat sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala yung inintensyon mong pagbibigay ng sadaka kasi nag-iipon ka na ngayon. Mga kapatid sa Islam, yun ang ibig sabihin nun. Kaya bilang isang mananampalatayang Muslim, alam natin na meron tayong mga pagkukulang, meron tayong mga ginawang kasalanan at mga pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung tamang panahon upang tayo ay bumawi sa buwan ng Ramadan. Kaya naman naway, ibilang tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong paaabutin niya sa mabiyayang buwan ng Ramadan. Allahumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim